Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Makita pa lang sila, kikilabutan ka na. Pero paano pa kung ang mga lintik na linta pumasok sa ating mata? Gaya ng sinapit ng isang grupo ng hiker na umakyat sa isang bundok sa Camarines Sur. Maulan daw nang inakyat ng grupo ni Kent ang Mount Isarog sa Camarines Sur. Pero pababa na raw sila noon nang ang isa sa kanyang mga kasama may napansin. Na-realize niya na parang may itim na gumagalaw sa mata niya. Ang kanya pala kasing mata, pinasukan ng buhay na linta. O kung tawagin, limatik. Sanay kami na nakakagat talaga ng limatik. Ang pagtanggal sa limatik, pahirapan. Nag-decide kami na itry tanggalin, pero nabitawan niya, gawa ng yung katawan ng limatik is madulas. Paano nga ba natanggal ng grupo ang limatik? Kuya Kim, bakit nag-iisip ng tugo ang mga linta? Kuya Kim, ano na? Kapag kinakagat tayo ng mga linta o limatik, sinisipsip nito ang ating dugo para kainin. Ang mga hayop na to ay hematophagus o mga hayop na kumakain ng dugo para sila mabuhay. Ang mga limatik ay isang uri ng uod o ng worm. Malapit silang kamag-anak ng mga earthworm o bulate. Kakaiba ang mga limatik dahil alam niyo ba na meron silang 10 mata, 6 puso at 32 na utak. At kaya naman dikit na dikit kung kumapit ang mga limatik dahil meron silang 3 jaw. At bawat panga nito ay may nasa 100 ngipin na siyang kumakapit sa ating balat. Nag-iwan sila ng marka na itsurang letter Y dahil sa kanilang 3 jaw. Pero dahil walang pinipili ang mga lintik na limatik, ano nga ba ang dapat natin gawin pag ito'y pumasok sa ating mga mata? Mas maigi na hindi papersahin na tanggalin yung linta. Pwede na lang gawin is hugasan ng maigi, yung malinis na tubig, tapos ipapatch na lang muna. I-observe naman for allergic reaction. Samantalang grupo ni Raquel, dahan-dahang hinatak ang limatik mula sa mata ni Chino. Hanggang sa, So far, wala naman siyang sinasabi na problema sa mata niya. kung ang ilan takot na madikitan ng mga linta, alam niyo ba na may ilang uri nito ang sadya pang dinidikit sa katawan? Dahil meron umanong benepisyo sa ating kalusugan? Noon pa man, may ilang species na ng linta ang ginagamit sa hirudotherapy o medicinal leech therapy. Isa sa mga ito ang Hirudo medicinalis o European medicinal leech na tinuturing ng Guinness World Record na most beneficial parasite sa ating mga tao. Noong 1991, isang grupo ng mga surgeon ang gumamit ng medicinal leech para hindi mag-clot ang dugo ng isang pasyente habang inooperahan ang anit o scalp nito. Pero tandaan, hindi lahat ng linta may benepisyo medikal, kaya huwag na huwag ito basta-basta ididikit sa ating katawan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.